Guys, magluto naman tayo ng isang masarap na pampulutan na pwedeng-pwede rin pang ulam. Sa itsura pa lang, mahuhulaan nyo na kagad kung ano to. Pero alam nyo ba na mas pinasarapan natin yan? At ituturo ko nga sa inyo kung paano ko ginawa itong napakasarap nating adobong isaw. Sobrang excited na ako para ituro sa inyo kung paano ko to ginawa. Kaya pakicheck na lang yung description ng video para dun sa detalye ng recipe natin. O tara, umpisahan na natin to. First step, palambutin lang muna natin yung isaw ng baboy. Papakuluan ko lang to hanggang sa lumabot ng tuluyan. Naglalagay lang ako dito ng maraming asin at marami rin na luya at nilalamas ko lang ito. Huwag kayong mag-alala dito sa asin dahil huhugasan naman natin yan kaya hindi magiging maalat itong isaw. Pakuluan nyo lang yan ng mga 1 hanggang 1.5 oras. At pagkatapos nga ay naglalagay pa ako dito ng suka. Para nang sa ganun, mabawasan pa natin yung hindi kanais-nais na amoy nitong isaw. So itong isaw, hinugasan ko na yan ng 3 beses bago ko pakuluan. Siguraduhin natin na sobrang linis ito mabuti bago natin lutuin. Once na malambot na yung isaw, ipa-cool down muna natin yan at i-prepare na natin yung ibang mga ingredients. Nag-chop lang ako dito ng sili at nag-crush lang ako dito ng paminta. At dahil aadobohin natin ito, dapat maraming bawang ang gagamitin natin. Dinudurog ko lang yan. Gamit kayo ng almeres para talagang maganda yung pagkakadurog. At pagdating nga dito sa isaw, hinihiwa ko lang yan into serving pieces. So ang hiwa ko dito crosswise. At para talagang makasigurado ng malinis na malinis, once na mahiwa, binabanlawan ko pa yan. Nagpakulula ako ng tubig at nililinis ko pa yan gamit itong mainit na tubig. I-drain nyo lang yung tubig pagkatapos at magluto na nga tayo. Bawang. Itong bawang guys ay ipapabrown lang natin. So gagawa tayo ng tostadong bawang dito. Pinagsama ko lang muna yung nadikdik na bawang at mantika dito sa ating pan. Hindi pa naka-on yung heat sa umpisa at dahan-dahan nga natin itong lutuin gamit ang low heat setting hanggang sa mag-brown na to ng tuluyan. Just make sure na hinahalo-halo ninyo habang niluluto para maging pantay. At kung sa tingin ninyo medyo kulang yung mantika, i-tilt nyo lang sideways para nang sa ganon, sa isang portion lang ng pan sila pumunta. Mas magiging maganda yung pagkakaluto niyan. At once ready na nga yung tostadong bawang, itabi nyo lang muna. Magtira lang kayo ng mga 2 teaspoons. At ituloy natin ang pagluto. Ilagay na natin dito yung isaw. At ituloy lang natin ang pag-isa dito hanggang sa mag-brown na yung outer part. Mas maganda kasi yan. Magbibigay ng magandang texture yan dito sa ating dish. Naglagay na din ako ng toyo dito. Pinabayaan ko lang muna na kumulo yan at nilagay ko na nga dito yung pinutuyong dahon ng laurel, pati na rin yung paminta na nadurog natin kanina. Tinuloy ko lang yung pagluto ng mga 30 seconds. At dahil nga adobo tong ating niluluto, nilagay ko na dito yung suka. Pagdating sa suka, ang gamit natin dito ay white vinegar. Pwede kayong gumamit ng cane vinegar. Pabayaan nyo lang muna na kumulo yung liquid bago ninyo haluin. At isa pa, para talagang mas malasa itong ating adobo, naglalagay pa ako ng beef broth. Pero optional lang itong ginawa ko Paglagay ng beef broth, pabayaan lang natin kumulo ito. Takpan ninyo yung ating lutuan. Pakuluan lang ninyo at ituloy nyo lang yung pagluto hanggang sa halos mag-evaporate na yung liquid. Sabay timpla na nga dito ng asukal. Makakatulong to para mag-balance ng flavor. Ilagay nyo na rin yung chili pepper na na-chop natin kanina. Kasi nga, spicy version itong ating adobong isaw. Kung hindi kayo mahilig sa maanghang, kahit tanggalin nyo na lang yung sili. Huwag na natin gamitin. Lutuin nyo lang hanggang sa mag-evaporate na yung liquid totally. Dahil nga, adobong tuyo ito diba? At once na mag-evaporate na yung liquid, pabayaan nyo lang na maluto pa to sa sarili niyang mantika for about 2 minutes. Halu-haluin nyo lang para hindi masunog yung part na nasa ilalim. At maglagay lang kayo dito ng oyster sauce. Paglagay ng oyster sauce, i-distribute nyo lang at lutuin lang natin ito ng mga 30 seconds. And at this point, ready na to. Ibalik na natin yung ating tostadong bawang at maglagay lang tayo dito ng chopped na green onions. Guys, ganyan lang kasimpleng iluto itong ating napakasarap na adobong isaw. Diba? Right now, at least may idea na kayo. At ang maganda dyan, hindi lang sa isaw natin pwedeng i-apply itong recipe na to. Pwede rin sa ibang klase ng mga proteins. Adobong baboy, adobong manok, adobong baka, adobong kambing. Pwede rin. So guys subukan nyo ito ating recipe. And for now, tikman na muna natin to. Ang maganda dito, sigurado ko na nalinisan ko na ito mabuti. Kaya hindi na ako mag-iisip kung malinis ba ito o hindi. Nasa sa inyo na lang talaga kung kumakain kayo ng isaw. Napakalambot. At sobrang flavorful pa.
Ito yung tipong mag-i-enjoy ka talaga kapag ito yung pinulutan mo. At kahit iulam nga panalong panalo. So itong niluto natin, adobong tuyo, ano? Pero kung gusto mo pa itong isawsaw sa maanghang na suka at kulang pa nga yung anghang sa'yo, bahala ka na. Okay lang din. Ang isa pang maganda dito, yung pagkakaluto natin sa umpisa, naalala nyo yun, di ba? Habang ginigisa itong isaw, parang piniprito pa natin para mag-brown yung outer part. Nakatulong yan para magbigay ng magandang texture ngayon. Hinay-hinay lang lalo na sa matataas ang uric acid dahil sigurado magsa-spike up yan. Ang sa akin lang kung naghahanap lang naman kayo ng masarap na ipupulutan na hindi nyo naman talagang uubusin lahat at i-share nyo nga sa iba para makatikim rin ang luto ninyo subukan ninyo itong ating adobong isaw recipe. Balik kayo sa video na to sabihin nyo sa akin kung gaano nyo ito nagustuhan. Ay isang maganda pa dyan kung sa tingin niyo na may mga inputs kayo na mabibigay para lalong mas mapa-okay at mas mapasarap pa to. Guys, mag-comment lang kayo. Siyempre, buong-buo nating tatanggapin yung suggestion niyo at susubukan natin para naman at least ma-improve natin yung ating mga recipes. At kung hindi ka pa pala nagsasubscribe dito sa ating Panlasang Pinoy YouTube channel, paki-hit lang yung subscribe button at paki-enable din yung notification, yung bell icon, para nang sa ganun ma-notify ka kagad ni YouTube kung may bago tayong video na in-upload. Maraming salamat sa inyo lahat sa walang sawang pagtangkilik sa Panlasang Pinoy. Tara, kain tayo!